Pero dito natin ma-check kung magbabago nga ba ang daloy ng TNC laban sa Echo. Game number 1. Let's see kung anong priority ba dito ng team na ito. Well, for TNC, may kita natin dito na magpo-focus sila on the assassin heroes. Well, for Echo, hindi na ako masusurprise kung magbaban sila dito ng mga part of the meta with the Valentina. So, question here is, kasi nakikita natin, trend for TNC, paulit-ulit na sinasabi sa textbook. Part of the textbook is yung marksman. So, will they choose na i-limit yung marksman nila? But for this one, ang kanilang ibaban is Link. Ayaw nila ng mga heroes dito para sa mid assassin play. Ayaw nila mga fast-paced na game. They're targeting something here sa Echo. Is there something here sa atin na nakikita parang a playmaker o baga yung player dito sa Echo na magbibigay ng momentum na napag-usapan natin sa panel? Pero dito, na-prio pick ng TNC ang hero ni Yasuo. 1-1. 1-1. Pero ang exchange ng Echo Beatrix could be an XP lane. Oh, there you have it. Gold lane. Hindi na pinano, no? Hindi na pinalagpas, no? Kahit may golden Masha. first pick. Kinuha na din agad nila, tapos Masha yung kasama. Somehow, kailangan i-adjust nila si textbook regarding or according to the meta. Bagong libro na nga ba ito? Pero speaking of delay and rotation, Bentings, Si Ben Tips. Bentips at Paquito. Could be still a flex pick for TNC, no? Oo, pwede pang maging jungler since si STZYZ kaya naman dalhin to. Pero yung Dicky pick talaga, ito yung isa sa mga magandang sagot sa Iron Hawks mula doon sa isang Franco. Speaking of AoE damage, plus open pa din dito yung ano though, yung Akai, actually. Oo nga, no? Hindi pinansin. Well, Akai Thumbs, na pwede maging hero ni STZYZ. Oo. Actually, yung Akai, mahirap siya against a Dicky, pero it's surprising na yung Echo hindi rin hindi nila kinuha. kinukuha. Or pwede rin kasi hindi siya kinuha ng Echo kasi tingnan muna natin kung maganda pa ba siya sa lineup ng kalaban or magiging maganda pa siya for our lineup. It's a safety pick, Diggy, tas may option pa sila if ever. But yeah, para sa side ng TNC, instead of going for the Baksha, kukuha sila dito ng Akai. And since safe na dito sa lineup ng TNC, yung pag-pick ng Echo ng Akai, edi, alam mo yun, parang yung naging dictating na factor dito for Echo's picking and banning was the Diggy, to be exact. Sige na, gin na natin yan. Oh, Ayan well, na. Ayan na. dahil Okay may na, game IGN na. ka na nga, balik na tayo sa Oh. game. Finally, game number 1, TNC laban sa Echo. TNC and Echo on this game 1. TNC kailangan na kailangan nilang pumuntos. Kailangan nilang bumawi dahil wala pa silang naipapanalo dito sa ating regular season for MPL PHS 10. Malaki ang kanilang responsibilidad para dito kasi ang ganda ng pinakita ng performance last season and now they are struggling. Bentings and JP here. Silang nagtatapatan, pinoprotektan talaga dito ni JP. Si outplayed on the gold lane, iniiwasan niya yung early gank na pwedeng gawin. Pasok ni Zaida, meron siya ditong heavy spin, pwede niya itulak si STZYZ, inipit. Tapos pwede siya bumalik with the retribution. Echo secures the first turtle of the game. Napakadaming moments na natin nakikita na paggamit ng heavy spin para lang ma-secure ang retribution. Same with the concept of Balmond with the retribution before. And at that moment, kung titignan din kasi natin yung retribution ng dalawang junglers natin, mas mataas din talaga yung magiging damage for Zaida because this is an upgraded retribution with the jungle boots. Maybe this sums up yung tanong ko kanina sa'yo, Santi. Oh. Kung paano yung damage pero may hilitan sa Bentings. Nahahatak yung isa pero hindi magiging enough. Tinamaan pa rin ng kahuli-huli ang paglatag ni Escalera with a feathered airstrike and Cram goes in. Mukhang merong pasabak pero pang pahilo lang pala ang kanyang gagawin. Hindi niya itutuloy sa ngayon pero that is definitely a win for TNC doon sa pick-off na yon kasi nagawa nilang patumbahin si JP at meron na silang bawi. Ito na rin nila kung paano yung magiging galaw ng kalaban na team. Although, The burst of Grabe. May hook. Escalera. May hook si Bentings tapos nag-secure ng turtle. Itong si SD. Beatrix ay napakagrabe Uy. doon sa may... Pero bot! Grabe yung gigil dito ni Tatlo. STZYZ. Tsaka kay Bentings, kasama si Yasuo at mapapatubal na si Tremor. Ito, yung former teammate nila SD. Tsaka ni Bentings. Kumaga, dito ka muna. Ngayon, para sa ating dalawang teams, Oh. grabe si Tremor. Dire-diretso lang. And even Cram. Ay, naku. Grabe yung mga sapak ni Cram dito. The moment na pumasok yung Echo, agad din silang nag-clap back. At yung bawi pa nga ay si Outplay yung nawala. Napaganda ng position ng ating mga teams ngayon for Echo. They are ready and prepared. Pero look at the position of Escalera. Tremor for the vision, by the way. So makakakita tayo ng counter
counterclockwise na trip to Jerusalem. May nahok nga dito si Zaida. Hinook niya dito ni Benting si Zaida. Tapigilan nilang ipasecure sa Echo yung Lord. At dahil doon sa ginawa nila, makakakuha pa sila ng isang kill. TNC, as of the moment, securing a kill plus the Lord, wala man lang nakuwang trade yung Echo. Si Bentings walang buhay, by the way. Konti na lang yung buhay ni Nakonceal Bentings. play. Mahol ba to? Oo, nakuha pa rin ni Zaida dito yung Lord. May ibit si SDCYC Ay, si at dahil sa Cram! kulang. Nakaikot na nga dun sa may madalikuran. Pero Black babalik. Nakaabang na si Ang Bentings. ganda Wet nun! ang bite. Tapos may hook pang kasama. Huli nila din si Trimar. Pero yun lang ang trade. Escalera. Balik kay Nakalipad! Cartesi. Pati na si JP Zaida as well. Mapapatumba ni Yasuo. And yung Lord, nakuha pa nga ng Echo. Pero ang naging kapalit ay 3 miyembro. Magpupush na sa mid lane ng TNC. Sino kukuha ng Lord? Si Zaida Teka ba? lang. Or si SD? Heavy spin! Oh! Nakuha pa ni Escalera yung Lord! Pinagulong-gulong lang yung gulong mula doon sa heavy spin. Pero TNC pa rin ang makakuha ng objective. Zaida may immortality kaya hindi napapansinin. Nakalipad si Yasuo at napatumba si Kurt Daisy. TNC! Ito na nga ba yung inaantay nila na pag-rise dito mismo sa labanang ito. May Lord na paparating sa top lane. Sako! Seal play, papasukin na, may feathered airstrike, mambobong pero si Outlane with a shotgun, Rumolyo sa gitna, buhay pa rin naman sila, pero si Escalera ang tutumba, Zaida dito, dinedepensa ni Lord, at dyan pa rin si Trimar, Si Outlane. hindi sila papayag na matapos ang laban, Pero TNC with a Nakadepensa hook, pa. Bentings, ibang klase ang mga bitawan ng kanyang mga hooks, pero buhay pa rin ang mga miyembro ng Echo, si Curtisi tuloy pa rin sa pag-burst down, Bentings is low, hahabulin pa nga ba, but Echo is still alive. Pinupusuan pa ng mga Orcas. Mataas pa ng defense ngayon. Sa huling depensa ng dalawang inhibitor turret, Chantel. Solidong triangulo para dito sa TNC, SDZYZ, Yasuo, and Bentings. Kailangan nila ng taga-fronta. Si Zaida hindi pa rin bumibitaw, nakasilip. Alam niya na pwede nila tong agawin, may conceal play. Nakapwesto na si SDZYZ, maaaring maipit sa may patagitna. Bentings, napapatay ko yung immortality. Meron pa sila dito, save coming in from JP. Mukhang mababaliktad pa nga dahil si Bentings Na-reset ang yung unang Lord, tutok pa. na-reset yung Lord. Yung Lord ay marireset. Meron namang ipit na pwedeng gawin. Si Kram, mapapa-flicker out. Mapipilitan siyang mag-back away. Wala na yung possible hooks at yung possible pick-offs coming in from TNC dahil doon. Echo right now, nakuha nila yung tempo on taking that position for the Lord. Na-force nila si Bentings na mamatay. No, meron pa siyang ultimate, but take note si Yasuo, alam niya na meron siyang damage. Maganda yung pag-zone out dito ni Curtisi. Pero, At then, pero may nagpo-push sa base ng Echo. Naka-tower lock. Sinusuntok si Kram. Isa na namang split na kita natin sa Phoenix Army. nagkaroon ng Kaya minion. ba to? Suntok! Suntok! Isa pa! Oh my God! Again! Wow! Kram! Pinakita sa laban na ito na okay lang mag-Kram as long as makuha ang panalo.